Mga kaparokya, grabe, dikdikan ang labanan pagdating sa TV ratings. Again, mga kaparokya, ratings ang pag-uusapan natin dito para sa dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. At hindi po tayo makapaniwala, mga kaparokya, na sobrang dumikit nga po pagdating sa TV ratings ang Eat Bulaga against sa Eat Showtime. At meron din po tayong nakitang host or sabihin po natin write-ups mula po sa Kapuso Reliance or Alliance, na kung saan, mga kaparokya, tila ayon dito, pinapatutsadahan daw di umano ng It's Showtime host na si Teddy Corpus, si Coco Martin. Yan ang ilan sa pag-uusapan natin ngayong araw po, mga kaparokya. Pero bago yan, mga kaparokya, kung bago lamang po kayo sa aking channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content, ay makikiusap po ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel, paki-like and share nyo na rin, ang sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po nating video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo, mga kaparokya. So by the way, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. At sa mga hindi po nakakaalam, sa mga bagong viewers po natin dyan, ang kinokontent po natin, kapag meron po tayong nasagap regarding kay Mayor Vico Soto, yan po ay isa sa mga kinokontent natin. And of course, ang nangyayaring online viewership sa dalawang pananghaliang programa dito sa bansa, ang It's Showtime at ang Eat Bulaga. So again, mga kaparokya, sa lahat po ng viewers ko out there, maraming salamat at sobrang na-appreciate ko po kayo, mga kaparokya. Bago natin talakayin ang ating main topic, mga kaparokya, ay meron nga po tayong nakitang post coming from LM Entertainment. Ito po ay yung supporter ng TV5 at ng Eat Bulaga, na kung saan ay parang may nilulutong programa nga po, mga kaparokya, ang asawa ng Senate President at main host or isa sa original host ng Eat Bulaga na si Tito Soto, na si Helen Gamboa Soto. At ito nga po, mga kaparokya, ay patungkol sa pagluluto. So yun nga po, mga kaparokya, tila may pa-teaser ang nasabing page or ang TV5, mga kaparokya, na kung saan ay hindi po pinapakita ang face or yung muka ng lead character sa nasabing programang bubuuin or gagawin niya po or mapapanood sa TV5, which is most likely, mga kaparokya, ay si Miss Helen Gamboa Soto. So ngayon pa lang po, mga kaparokya, kinukongratulate na po natin agad si Miss Helen Gamboa Soto. So parang cooking show with a talk show yan, mga kaparokya. So again, congratulations kay Miss Helen Gamboa Soto. Samantala, mga kaparokya, tila may nagbabalik isang iconic program ni Vice Ganda. At yan nga po ay walang iba kundi ang Gandang Gabi Vice or GGB. Ito po ay iconic program ng ABS-CBN, especially ni Vice Ganda. Ito po ay comedy talk show na kung saan ay pinagbibidahan ni unkabogable Vice Ganda. At kung magbalik man yan, mga kaparokya, ay magandang senyalis yan, sapagkat mataas din po ang ratings na nakukuha nga po ng programang Gandang Gabi Vice. Speculation pa lamang po yan, mga kaparokya, pero ino-congratulate na rin po natin ang unkabogable star Vice Ganda. Napaka-in-demand po talaga ngayon ni Vice Ganda, kaya talagang marami ang tila sumusubok na gibain ang kredibilidad ng unkabogable Vice Ganda. Pero nakakatuwa dito, mga kaparokya, makikita mo na matapang at talagang hindi inuurungan ni Vice Ganda yung mga taong nagpapasaring sa kanya. Talagang masasabi mong focus at hindi siya nadi-distract sa mga
negative criticism. Pero ginagawa niya pong inspirasyon yung mga bashing na natatanggap nito. Kaya again, congratulate po natin ang Unkabogable Star Vice Ganda. So yun nga po mga kaparokya, tila may patutsada. Di umano mga kaparokya, ayon sa isang Kapuso supporter Facebook page na ang pangalan mga kaparokya ay Kapuso Super Alliance. Patungkol nga po di umano sa pinost ng It's Showtime host na si Teddy Corpus. Ayon kasi mga kaparokya sa pinost ni Teddy Corpus, kailan ako makakapanood ng teleserye sa Pilipinas or sa Pinas na walang barilan? Yung drama, iyakan at magandang istorya, sapat na. So yun po ang pinost ng It's Showtime host na si Teddy Corpus, na kung saan ay tila binigyang kahulugan ito ng Kapuso Super Alliance, na kung saan ay tila pinapasaringan di umano ni Teddy Corpus si Coco Martin. So ayon dito sa caption ng Kapuso Super Alliance, Coco Martin to Teddy Corpus, kung barilan lang din at walang kasawaang paikot-ikot ang istorya, mapahaba lang, aba number 1, si Coco Martin dyan. So binigyang kahulugan mga kaparokya ng Kapuso Super Alliance ang post na iyon ng It's Showtime host na si Teddy Corpus. Well mga kaparokya, in general naman po siguro ang pinatutungkulan doon ni Teddy Corpus. At totoo naman po kasi mga kaparokya, halos lahat na po ng programa dito sa bansa ay halos may barilan na nga po or action mga kaparokya. Pero napapansin nyo ba mga kaparokya, wala nang ganong movie or pelikula na talagang action or barilan. Di tulad nung araw mga kaparokya, sila Philip Salvador, sila Bong Revilla, Fernando Po Jr., talagang action po ang mga pelikula. Pero ngayon, wala po tayong nakikita or napapanood na talagang umaatikabo ang bakbakan, ang action. Pero ngayon mga kaparokya, wala na po tayong napapanood na pelikula na masasabi po natin action. At yun nga po, sa teleserye na lang po nangyayari ang action teleserye. So, yun po kasi mga kaparokya ang sa palagay kong in demand na panoorin. Hindi tulad dati nung mga drama na sinasabi ni Teddy Corpus na kung saan dyan niya po nakilala si Judy Ann Santos, yung Mara Clara Esperanza mula sa puso ni Claudine Barreto, at kung ano-ano pa pong drama or teleserye. Ngayon po, sa palagay ko, ang pamantayan ng mga teleserye ngayon ay walang iba kundi si Coco Martin. Yung mga teleserye yung ginagawa ni Coco Martin. And yet mga kaparokya, bakit mo aalisin or bakit mo ititigil ang isang programa kung mataas naman po ang ratings na nakukuha? Kung mataas naman po ang ratings mga kaparokya, bakit mo ititigil? Meaning mga kaparokya, hindi po pinagsasawaan yan. Ang nagsasawa lang sa ganyan mga kaparokya ay yung mga taong against sa isang programa. At pansin naman po natin mga kaparokya, kapag action ang pinag-uusapan or kapag action ang isang programa, ay marami pong natutulungan na mga dating artista na hindi na nga po nag-e-exist. Tulad nga po sa Batang Quiapo o sa Probinsyano, even sa GMA, yung mga programa sa GMA na action ay marami nga pong mga artista na muli po natin nakita at nasilayan. Kaya malaking tulong din po talaga yung action na teleserye na pinag-simulan niya po o sinimulan ni Coco Martin. Siguro mga kaparokya, yun lang po ang naging opinion ni Teddy Corpus sapagkat halos lahat po kasi ng teleserye dito sa bansa ay puro action. Hindi tulad noong araw mga kaparokya ay puro drama
at talagang iyakan lamang po ang napapanood. So iba-iba na po kasi ngayon ang tira. Ang tira ngayon tulad ng Batang Quiapo ang siyang pinag-uusapan. So meaning, para sa akin, in general naman po ang sinabi ni Teddy Corpus, hindi lang po ang programa ni Coco Martin ang pinatutungkulan nito. So kung magpabalik-balik man po yung istorya para pahabain, yan po talaga ay diskarte or taktika ng mga producer. Sapagkat nakikita po nila na mataas po ang ratings at hindi naman po pinagsasawaan. So yan po ay ang opinion ko naman po, mga kaparokya, dahilan kung bakit pinapatagal or tumatagal ang isang programa. So yun nga po mga kaparokya, may nakita nga po tayong ratings para sa dalawang noontime shows. So ito po ay unang Lunes ng taong 2026, January 5. So dito may kita po natin mga kaparokya, ito ay galing from Nielsen Noontime Philippines. Kung saan ang It Showtime ay merong 3.8% at ang Eat Bulaga ay 3.1%. So dito, meron pong tatlong TV stations. Ang It Showtime, ang GMA, ang A2Z, at yung Kapamilya Channel. Hindi pa po kasama dito mga kaparokya, ang All TV. So analyze natin mga kaparokya yung 3.8% ng It Showtime. Sasabihin natin yung A2Z mga kaparokya ay merong average ratings na 0.3%. So, ilas natin sa 3.8% na nakuha ng It Showtime. So, meaning 3.5%. Ang Kapamilya Channel, mga parokya na napapanood niya po sa cable, ay 0.1%. So, bawasan natin yung 3.5 ng 0.1%. So, 3.4%. So, ibig sabihin mga kaparokya, 3.4% ang ratings ng GMA ng It Showtime rather para po sa GMA. So medyo mababa po yun mga kaparokya, lalo't alam naman po natin na malawak ang nasasagap or naaabot ng TV station ng mga kapuso. At alam naman po natin na mas malakas po ang signal na meron po ang GMA network. Pero kung 3% lamang po ang ratings na nakukuha ng It Showtime para sa kanilang TV station, para sa akin ay bad news po yun. Sobrang baba po ng 3% para sa isang malawak, malaki at mayamang TV station dito sa ating bansa. Samantala, ang Eat Bulaga ay may 3.1%. So, ang pagitan mga kaparokya ay 0.7% lamang sa unang Lunes ng taong 2026. Sabihin natin mga kaparokya, ang Eat Bulaga po or yung RPTV ay mayroong average ratings na 0.3%. Meaning, ang Eat Bulaga ay may naibigay na rating sa TV5 na 2.8%. So, mababa man ang 2.8% para sa TV5 ay maituturing pa rin po natin na mataas ito sapagkat yung It Showtime nung time na nasa TV5 ay pahirapan niya pong umabot ng 2%. Pero ang Eat Bulaga mga kaparokya, yan na po ang usual number ng ratings na naaabot niya po nito. Simulang naging pananghali ang programa ng TV5 ang Eat Bulaga. So, dito mga kaparokya ay 0.7% ang pagitan ng dalawang pananghaliang programa. Angat po ang It Showtime. Pero para sa akin mga kaparokya, hindi po maganda ito para sa It Showtime, para sa GMA Network dahil ang katapat na programa or ang katapat na TV stations nito na TV5 ay limited lamang po ang naaabot at napakahina pa po ng signal. Kaya para sa akin ay sobrang bad news ito
para sa GMA Network. Yung 3% ng It's Showtime na alam naman po natin ay well-recognized na noontime show dito sa bansa ang It's Showtime. Pero ang makakuha ka ng 3% ay hindi po maganda dahil nung time na ang noontime show po ng GMA ay Eat Bulaga, pinakamababa na po ang 5% at once in a blue moon lamang po yun mangyari mga kaparokya. Kaya sa palagay ko mga kaparokya, malayo pa rin po talaga ang Eat Bulaga when it comes sa noontime show sa katapat nitong programa na It's Showtime. So ulitin natin mga kaparokya, 3.8% para po sa It's Showtime, 3.1% naman po sa Eat Bulaga. So dikdikan talaga ang labanan ng dalawang noontime show pagdating sa ratings. So both noontime show got 3% TV ratings. Ang advantage ng It's Showtime sa Eat Bulaga, of course, yung nasasagap na signal at naaabot ng GMA Network. Unlike sa Eat Bulaga na limited ang reach na naaabot at mahina pa po ang signal. Siyempre, hindi rin po natin pwedeng palagpasin mga kaparokya yung viewers ng ABS-CBN at ng GMA Network. Meron po yung mga solid viewers, yung kapuso at yung kapamilya. At isa rin po sa pwede po nating maging advantage ng Showtime dito ay yung mga artista. Yung mga artistang pwedeng i-guest ng It's Showtime. Unlike sa Eat Bulaga, kung napapansin ninyo mga kaparokya, bihira lang po silang mag-invite ng guest. Kasi yun nga po mga kaparokya, karamihan ay nakakontrata sa GMA at sa ABS-CBN. Lalo na ngayon mga kaparokya na wala na nga po ang agreement ng ABS-CBN at ng TV5. So medyo mababawasan na po talaga yung pag-guest ng ilang artista under ABS-CBN. Ang mag-guest lamang dyan mga kaparokya ay yung under ng TV5, yung mga nakakontrata sa Media Quest. So yan po ang ilang update po natin para sa dalawang pananghaliang programa ngayong araw po. So nandito na lang po tayo. Mag-iingat po tayo palagi mga kaparokya. Thank you and God bless.